atin pong 2025, dapat po tayo ay laging masaya. Amen. The joy of the Lord is my strength. Okay, tayo po ay tumayong lahat at tayo mananalangin. Taas po natin ang ating mga kamay at tayo po sabay-sabay na sumigaw ng hallelujah. O yun po, isa pa, yung gustong humaba ang buhay, yung mahabang hallelujah. Ready, go! Hallelujah! Amen. Ama namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa unang linggo ng 2025 na kami po ay nandirito at sama-sama na magkakapatid na nagpupuri at nagpaparangal, sinasamba ang iyong banal na pangalan. Ang dalangin po namin, ang iyo pong pangako na kung kami po, Panginoon, ay magkakatipon, ikaw ay sa kalagitnaan namin. At kung ikaw'y nasa aming gitna, Panginoon, kasama ka namin. Malakas na pananampalataya at matibay pinagpala sa 2026. Salamat sa iyo, Ama naming Diyos, at ang iyong pong banal na presensya, ang Holy Spirit. We pray na ikaw po ang siyang gumawa at mangusap sa amin sa pakikinig po namin ng iyong mga salita. Ito pong amin dalangin, Ama naming Diyos, sa pangalan po na aming Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, salamat po. Tayo makakaupo na. So, ngayon po ay unang Sunday at ito po ay iklian lang po natin ang ating po tatalakayin is isang bagay na aking gagawin. One thing I do. Basahin po natin Pilipos 3:13. Asa na nga ba yun dyan? Sabi niya, mga kapatid, ito po yung sinasabi niya sa mga kapatid. Amen. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Kukunin po natin dyan yung isang salita doon sa 13. Sabi niya, isang bagay ang ginagawa ko. Sa bagong taon po na ito, noong nakaraang Miyerkules, tayo po ay lumipat sa mula 24 hanggang sa 2025. At napakahalaga na maintindihan po natin na ang panahon po, hindi po iyan bumabalik. Kaya po, kapag po lumipas na yung 2024, yung panahon natin sa nakaraang mga taon ng buhay natin, naubos na rin po yon, naubos. Kung sa paglalakbay po, yun po ay whether na tayo ay matagumpay o hindi, ito po ay patuloy na paglalakbay sa buhay. Kaya nga, napakahalaga na maintindihan natin yung mga oportunidad na dumadating sa atin
upang ating magawa yung dapat gawin sa ating buhay na maikli lamang. Kaya, whether we like it or not, sabi ko nga po, pag ipinanganak ka, lalaki ka, ikay tatanda, at ang ending ng buhay mo ay, matitigok tayo lahat. Mamamatay tayong lahat. Pag ipinanganak ka, hindi ka mamamata. Ikaw ay hindi pwede hindi mamatay. Yan po yung katotohanan ng buhay. Isipin mo't hindi, yan po yung istorya ng buhay natin. Pero po, doon sa gitna ng kapanganakan at kamatayan, napakahalaga na samantalahin natin po yung panahon. Sapagkat, sabi ko nga dito po, whatever happened in the past, time will separate you in your future. You cannot change the past, however, we can make our future better by designing a plan to make our life and ministry better than our past. Kaya, sabi po, ano man daw ang nangyari sa nakaraan, ang panahon ang maghihiwalay sa atin sa nakaraan at sa kasalukuyan. Kaya hindi na po natin mababago ang nakaraan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Amen? Kaya mabuti, kaya masama ang nakaraan, hindi na babalik po yon. Kaya, ganun pa man, sabi nga, we can make our future better. Ang atin pong, gayon pa man po, sabi niya, magagawa nating mabuti ang ating hinaharap sa pamamagitan ng pagdidesign ng plano sa buhay natin sa mga bagay na ating gagawin sa buhay, sa ating desisyon na gagawin, at ang ating pong desisyon na ito ay dapat maging mas mabuti kaysa doon sa ating nakaraang taon ng 2025. Wala pong nagtayo ng bahay na hindi nagplano. Kaya nga, ilagay mo nga yung aking doon. Nilagay. So, ano man nangyari sa hinaharap mo, dalawa lang ang ating pag-aaralan dito. Limutin mo yung nakaraan mo at mag-move on ka na. O ikaw ay hindi sinagot ng iyong nililigawan, ay move on ka na lang. Kasi ay magiging malungkot ka lang pagka inisip mo ng inisip yun. Kung ikaw'y nakagawa ng mga mali sa nakaraan na naging dahilan ng mga problema mo sa buhay, forget it. Limutin na natin. Amen? Limutin na natin ang nakaraan na mga pagkakamali. May mga taong sumakit sa atin, ano mang gawin natin, makasasama na lang yan sa atin. All we can do is limutin na lang natin and move forward. Amen? Move forward na lang po tayo. Kasi nga, tayo po ay nasa panibagong taon ng 2025. Huwag mong simulan ang iyong taon nang mamalasin ka sa buong isang taon o pahihirapan mo ang sarili mo sa pagdadala ng sama ng loob na kung meron mang sapat na dahilan ay tagumpayan mo na maiwanan mo kasama ng 2024 ang sama ng loob mo, kalungkutan mo, pagkakamali mo. At kung meron mang kailangang hingi ng tawad, humingi ka ng tawad at magpasimula tayo ng masayang buhay at mayroong plano sa 2025 at yan ay buhay na mabuti na naglilingkod tayo sa Panginoon at nag-i-enjoy sa mga blessing ng Diyos na inilaan po sa atin. Amen? Amen! Huwag nating sirain ang plano ng Diyos sa pamagitan ng pagdadala mo ng iyong nakaraan. Bibigat lang ang buhay mo. Kaya, sabi niya,
kung tayo ay mayroon sumakit sa atin, tayo ay nabigo, anong gagawin natin? Forget and forgive and forget. Amen? Magpatawad at limutin, and then ang pangalawa, move forward tayo. Amen? Sabi mo rin sa iyong katabi, limutin mo na yung iyong kabiguan. Pagkakamali. So, move forward na tayo. So, ang sabi sa Philippians, ibalik mo ulit. Sabi niya, hindi ko pa inaabot. So, ibig sabihin po, ito ay ating motivation na hindi pa tayo nakararating sa dapat nating marating. So, kaya tayo ay patuloy na nagsisikap. Pag sinabi mo, nakarating na ako, wala ka nang gagawin sa sinarap. Isip mo, nakarating ka na eh. No, hindi po. Even in our spiritual na buhay, hindi pa po tayo nakakarating doon sa kasakdalang sinabi ng ating Panginoon. Maliban na po kung tayo ay makatapos ng maayos, makatapos na naglilingkod sa Panginoon at malagutan tayo ng hininga na ang ating sinasabi, Panginoon, Lord, sa iyong mga kamay, inihahabili ko ang aking kaluluwa. Okay. So nakarating ka na doon. And our destiny ay ang langit, hindi ang impyerno. Yun po sinasabi ng Panginoon. Pero sa temporaring buhay po na ito, ang Diyos ay mayroong plano din sa atin. Sabi ko nga, mahirap magagawa nating manampalataya sa Panginoon, maligtas tayo dahil sa tinanggap natin ng Panginoon sa buhay natin. Pero, siyempre, kahit papaano, hindi mo maihiwalay ang pagpapala na material sa ating buhay paglilingkod. Maaring makapagpatuloy ka na wala kang pera, which is good naman, di ba? Pero wala kang parang wala kang maka-accomplish sa buhay mo. Yung ang iyong pinaglalaban ay para lang kumain ka sa susunod na pagkain o kumain ka sa buong maghapon, wala na. Hindi. Dagdagan mo yung iyong pananaw sa buhay. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging pagpapala. Sabi niya, it is more blessed to give than to receive. Bayaan tayo ay gamitin ng Panginoon para dumaloy yung pagpapala sa ibang mga tao at maging kamay tayo ng Panginoon para tayo ay maipakita natin ng Diyos natin ay buhay. At maging kasangkapan tayo sa mundong ito ng pagpapala, hindi ng anong tawag dyan, ng kaguluhan, hindi ng pagsasarili. So, yun yung gusto ng Panginoon. I come, sabi niya sa John 10:10, yun ay lagi kong tinatalakay. Ako'y dumating, sabi niya, na parito ako para kaibigyan ko ng buhay. That is buhay na walang hanggan. At sabi niya, para kayo magkaroon ng kasaganaan ng buhay. Amen. Sa ngayon, nung araw, ang problema ng tao nung ginagawa itong Bible, nung panahon ng Panginoon, ang problema noon, pagkain lang Kasi pag kumakain noon, okay na Kasi hindi mo naman kinakailangan mamasahe puro lakad noon Pero ngayon, hindi po wala kang pera kasi hindi ka makakasakay sa tricycle. Hindi ka makakapunta kung saan mo gustong pumunta. Kaya, mahalaga rin po, meron tayong blessing. Amen? So, hawakan po natin ang mga pangako ng Diyos na para sa iyo. Hindi madali kasi nakapaloob sa plano ng Diyos ang trabaho, pagtatrabaho, pagpaplano, at pagiging mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, sabi nga doon sa 12 ng Roma, ito yung aking sa
11:12 yata yun. 11:12 ng Romans 12:11. Ayun sabi diyan, 12:11 ng Roma, ilagay mo nga diyan. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Ayun. Maningas sa espiritu at mapaglingkod sa Panginoon. Yun ba yung tatlong yun? Huwag tamad kasi walang tamad na uunlad ang buhay. Amen? So, kapag tayo po'y nagplano, tatrabahuhin natin ang plano natin. Ang sabi niya, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Yung mga taong tamad, pabigat yan sa buhay ng ibang tao. Pabigat sa pamilya, pabigat sa gobyerno, pabigat sa lahat. Kasi nga tamad eh. Kaya nga, ang tamad ay kapatid ng magnanakaw. Alam po ba ninyo yon? Totoo po yun kasi tamad siya. Di walang kakainin. Eh di siyempre magugutom. Wala naman siyang tinatangkilik. So anong gagawin? Wala na magbigay. Nabuisit na yung lahat. Kasi ngay tamad eh. Anong susunod? Magnanakaw na lang para kumain. So, sabihin mo sa katabi, bawal ang tamad. Ngayon, makikita nyo sa maraming talata sa Kawikaan, pag binasa nyo yung Kawikaan, makikita ninyo doon ang kasamaan ng tamad. At yung sa 25, yung talinghaga ng Panginoon doon sa yung talento, may binigyan ng 5, 2, 1, pagkatapos yung iisa na nga itinago pa. Pagkatapos nang dumating ang Panginoon, ang sabi niya, sige, magsulit na. Yung 5, nagbunga ng 5. Yung 2, yung 3 yata, nagbunga ng 3. Pero yung isa ay sabi niya, Lord, ako po'y natakot, itinago ko po yung ibinigay mo sa akin talento. Alam niyo ang sabi doon? Ang sabi doon, tamad at masamang alipin. Ano nga bang talata sa 25 ng Mateo? Para kayo ay Mateo 25. Ang sabi diyan, tamad at ito sa 26 po Sabi ron sa talatang 25 at 26, ang katuwiran noong taong binigyan ng iisa na nga. Sabi niya, ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo, narito, nasa iyo ang iyong sarili. Ibig sabihin, ayaw niya magtrabaho. Kaya, ibig sabihin, itinago ko eh. Ayaw kong mahirapan kasi. Kasi magninegosyo ko, ipaghanap buhay ko yung talento ibinigay mo sa akin, hindi ako mapapagod. Kaya itinago ko na lang para hindi ako mahirapan. Kasi nga ay, tamad. Tamad. Ngayon, ano sabi ng Panginoon sa 26? Sabi niya, datapwat sumagot ang kanyang Panginoon, sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad. So, pansinin nyo, ang tamad kasama ng masama. Yan. Masama yan. So, the wicked and slothful servant. Ikaw na masama, sa English po yan, ikaw na masama at tamad na alipin. Nalalaman mo ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Dapat, sabi niya, ibinigay mo yan sa iba para nagtubo yung ibinigay ko sa iyo. Kaya, lagi niyong tandaan, doon sa ating binasa sa Roma, sa 12 at talatang 11, sabi diyan, ulitin ko, ang sabi ay,
hindi mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu. Ayon. Maningas. Mainit sa paglilingkod sa Panginoon. At sabi niya, mainit sa espiritu at mapaglingkod sa Panginoon. Lagi yung tandaan yan, ang pagpapala ng Diyos hindi dapat na hiwalay sa ating maningas na paglilingkod sa Panginoon natin. Amen? So, ibig sabihin, masipag tayo sa buhay at maningas tayo sa espiritu at lagi tayong naglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Okay, panapakan natin si Lord. So, kaya nga, mahalaga, na mag-a-adjust tayo. Ano yung mga bagay na naging dahilan kaya hindi ako naging matagumpay sa buhay ko? Ano yung dahilan, ano yung aking mga pagkakamali na nagpahirap sa akin? Sabi niya, limutin mo na yon. Ano yung problema na aking dinala na pwede ka namang iwanan? Ano yung mga hinanakit na nagpatanda sa akin? Ano yung galit na dahilan kung bakit naging malayo sa akin ang mga tao? So, sabihin natin ay forget the past. Sabihin mo sa kita, forget the past. Sabi mo, forgive and forget. So, pangalawa, ang susunod ay, ano susunod? Move forward. So, sa bagong taon na yan, 2025, move forward na tayo. At alam po ba nyo ang pinakamabuting pasimula ng taon? Ikaw'y nasa simbahan. Ang pasimula ng iyong gabi, ikaw ay nananalangin. Kasama mo ang iyong pamilya, yan yung pinakamahalaga na mga bagay. So, nagsisimula ka sa Diyos na may control ng ating kapalaran. Magsisimula ka na ang Diyos, ang iyong pinagtitiwalaan, na siyang may kakayahan na ibigay sa atin ang kanyang mga pangako. Alam po ninyo, kahit na magawa nating yumaman, na hindi kasama ang Diyos, walang ano po yun. Yung, hindi ba sa 14 ng Lucas, yung talinghaga ng mayaman. Sabi, marami ka nang naipon, sabi niya, sa buong buhay mo. Sabi niya, ang dami ng mga kamalig, anong gagawin ko? Ito na, sabi niya, alam ko nang gagawin ko, ipapagiba ko ito at magpapatayo ako ng maraming kamalig, pupunuin ko, at pag napuno, sasabihin ko sa aking kaluluwa, magpakasawa ka na, marami ka ng kayamanang naipon sa buhay mo. Ang sabi ng Panginoon, oy, hangal, sabi niya, hangal. So, sabi niya, ngayong gabi, kukunin ko kaluluwa mo. Kanino mapupuntang iyong kayamanan? Sabi niya, ganyan ang nagpapakayaman sa sarili, pero mahirap sa Diyos. Hindi mayaman sa Diyos. Kaya, dapat dalawa ang ating maging goal. Umunlad tayo sa buhay. Kung hindi na kayo, yung mga anak nyo, mangarap kayo, ipag-pray ninyo na sila'y umunlad sa buhay. Amen. Kasi kung kayo pa uwi na, kung gutay-gutay na itsura nyo wala na, hindi na, ibigay nyo sa ang mga anak natin, pamilya natin, lahi natin, ipag-pray natin na magsimula sa atin ang mabuting buhay nila. Buhay na pinagpapala at buhay na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. So, yan po lagi ang challenge natin dito. Dapat ang pinamamana natin una sa ating mga anak ay ang pananampalataya sa Diyos. Kasi po, marami tayong hindi makokontrol sa mga anak natin. Lalo na sila pagka lumaki na. Pero pag sila po ay naturuan ng tungkol sa pagkatakot sa Panginoon, lalaki po sila
na mabuti, lalaki silang magalang at nagmamalasakit sa ibang mga tao. Pagka po ganito, ito yung buhay na pinagpapala ng Panginoon. So, wag nating ipa-impluwensya ang mga anak natin sa mga masasamang kabarkada sa buhay na makasanglibutan. Kasi po, uuwi sa inyo yan, lasenggo, uuwi sa inyo yan, adik, uuwi sa inyo yan na sigarilyo, bisyo dito, bisyo doon, away dito, away doon, problema dito, problema doon. Kaya, hindi natin po kayang baguhin ang tao. Ang kaya lang natin gawin, palakihin sila na may takot sa Panginoon. At siyempre, yan po ang mahalaga sa role ng magulang at role ng simbahan. Kaya yung mga anak natin, pamilya natin, dalay natin mamaya. Amen. Doon tayo ay magpapatanggap doon sa ating mga mahal sa buhay. So, mamaya po yun. Sabi mo, mamaya, 2:00. So, tayo magpipray. Pray kayo, Lord, turuan mo ako na magplano sa buhay ko. Magplano sa aking pamilya. Magplano sa aking paglilingkod sa iyo. Amen. Kaya po mamaya, meron tayong tinatawag na yung unang pagtatanim. Our first offering na atin pong ibibigay mamaya doon. Itong offering natin, regular ito, Sunday. Regular Sunday po ito. Yung atin pong ibibigay mamaya doon, yung po yung ating special seed faith for the year 2025. Ano ang sabi po ng Panginoon, ng Bible, ang sabi niya, ano nga ba sabi niya? Pag walang itinanim, walang aanihin. Para mag-ani, ano ang dapat gawin? Tayo magtanim. So, in spirit, mahalaga po na tayo ay nagtatanim. So, yan po ay aksyon ng pananampalataya. Pwede rin naman pong hindi, pero bahala ka sa buhay mo. Wala kang aanihin. Pag ang isang tao ay kumain na hindi nagtanim at wala siyang pera, pero siya'y kumain at marami siyang ani na nakuha, saan galing yon? Ay, ninakaw siyempre yon. So, kakaibat pa rin po noong ating pinag-uusapan, ang tamad ay kapatid na magnanakaw. So, in spiritual, dapat po tayo ay mabuhay na naglilingkod sa Panginoon at nananampalataya na ang Diyos ay pagpapalain tayo sa pamagitan ng ating mga paggawa noong mga batas at mga alituntunin na sinabi sa Bible. So, in closing po, move forward po tayo at maging bahagi po tayo, ang ating plano ng matapat na paglilingkod sa Panginoon. Pagsisimba, pagbabasa ng Bible, at pakikiisa sa paghihikayat ng mga tao, at tayo together, tayo po ay sama-samang gamitin ng Panginoon para sa kanyang misyon na ang gantimpala po ay madadala natin hanggang langit. Ang kayamanan, iiwan po natin yan. Hanggang dito lang sa lupa po yan. Pero yung nagawa po natin sa Panginoon, yung mga oras na ginugol natin sa Lord, yung mga taong nahikayat natin, mga anak natin, na nadala natin sa Panginoon, pagdating po ng katapusan ng lahat ng bagay, ipagpapatuloy natin ang ating buhay kasama ang ating mga mahal sa buhay, pamilya na nadala natin sa Panginoon sa langit forever, magpakailan-kailan pa man. So, lagi niyong tandaan, ang langit lang ang mayroong forever. Dito, sabi ko nga palagi, ang gaano man kaayos, gaano man kamahal natin ang ating mga mahal sa buhay,
ang pinakamahabang masasamahan natin sila ay ang sementeryo. Pagkatapos na sementeryo, wala na. Alaala na lang po yun. Pero dadating ang panahon na ang lahat po ay magsisimula uli. At ang simula po niyan, pag ang Panginoon ay dumating, binuhay ang mga patay, at tayo po ay sama-samang magkikita naman doon sa langit. At yun po, wala nang problema, wala nang hiwalayan, forever tayo magkakasama bilang pamilya ng Diyos at magkakapatid sa dako ng langit. Amen. Yun po yung ating inspiration. Sa John chapter 14, verse 1 and 2, huwag magulumihanan ang inyong puso, manampalataya kayo sa akin, manampalataya rin naman kayo sa Panginoon, sapagkat sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, hindi ko sasabihin sa inyo na ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, upang kung ito'y matapos, sabi niya, upang kung saan ako naroroon, nalalaman nyo ang, ibalik mo nga sa 3. Sinabi sa kanya, 2, kung ako'y pumaroon at may paghanda ng kalagayan, muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. So, amen. Hallelujah. Ang una po diyang salita sa uno, sabi niya, huwag mabagabag ang inyong puso. Pag tayo nasa Panginoon, sa verse 1 mo ilagay, pag tayo nasa Panginoon, ang kabagabuhan po naaalis. Pansinin po ninyo ang mundong ito ngayon. Kung kayo po ay updated sa mga balita, sa Middle East, panay ang gera. Maliliit, malalaking bansa laban sa Israel. Yan po'y nasa Biblia. Ang mga bansa ay magiging laban sa Jerusalem. At ito po ang tanda ng malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. So, sa dahilan sa maraming gera at ang mga bansa ang pinagbubuhusan ng kanilang paghahanda ay ang pagbili ng mga armas, hindi ang pag-unlad at pagpapakain sa mga tao. Dadating po ang panahon, yung 12:8, yung 24:8 ng Mateo. Yung una, magkakaroon ng maraming mga digmaan, magkakaroon ng mga civil war, pero ang sabi diyan, hindi pa ito ang wakas. Ayun, no? Kung basahin niyo yung unahan niyan, digmaan, gutom, peste, magsisitindig ang bansa, laban sa bansa, kaharian, laban sa kaharian, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Tuloy mo. Ang sabi diyan, makakarinig kayo ng mga digmaan, alingaungang digmaan, ingatan niyo, huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari data di pang wakas. Sa 7. Sabi diyan, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Sa 8, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito'y siyang pasimula ng kahirapan. Napansin po ba ninyo, tayo mapalad, narito tayo sa Pilipinas, pero kahit papaano, ramdam na natin ang epekto po nito. Pagtaas ng gasolina, pagtaas ng mga bilihin. Ewan ko kung kayo po'y namamalengke. Bago maging presidente, itong ating kasalukuyang presidente, namamalengke po kasi ako eh. Ang kilo ng kamatis ay 20-25 lang pesos. Di ba? 20 ang kilo ng kamatis. Ang luya ay 30 pesos. Alam po ba nyo ngayon, pagka kayo namalengke, kung kayo namamalengke, ang kamatis ngayon, 90, 100 ang isang kilo. 150? 250?
250 na ba? Matagal na pala ako hindi namamalig. Kamatis yun ha, kamatis. 250 to 300. Magkano ang luya? 200. Isipin po ninyo yan. Tapos kikita kayo ng 500 isang araw o 300 isang araw. Ay kamatis at luya lang, hindi nyo kayang bilhin ng pera nyo. So ngayon, ito po ang ating pag-asa. Ang pag-asa po natin talaga ay ang Panginoon. Ang Diyos po ay laging mayroong paraan para sa kanyang mga anak. Kahit sabi niya, kahit nga sa panahon ng gutom, pakakainin ko kayo, sabi ng Panginoon. Amen, hallelujah. Kaya ang hawakan nating matibay, ang ating paglilingkod sa Panginoon habang tayo nagsisikap magtrabaho at mapaunlad ang ating buhay. Huwag kayong bibitaw doon sa may kakayahan na pangyarihin niya ang ipinako sa atin. Kaya, be positive. Sabihin mo sa iyong katabi, be positive. Ibig sabihin, positive, laging may mabuting gagawin ang Diyos sa akin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, in closing po, sa Isaiah 43:18, kukunin ko lang po itong unang mga talata. Sabi diyan, 43:18-19. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Forget. Ibig sabihin, forget, limutin. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon nyo ilalabas. Hindi ba ganyo hindi ninyo malalaman nyoon, gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Ang ibig sabihin po dito, ang Diyos, He can make a way where there is no way. Amen. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide as we close into His side. With love and strength for each new day, God will make a way. God will make a way. Amen. Praise the Lord. Tumayo po tayo lahat. Gagawa po tayo ng